Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito, siyempre pinasasalamatan muna po natin una sa lahat ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang ating kasama, kaisa sa ating pakikipaglaban po sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan at lalong-lalo na sa mga DDS at maging sa mga muklo na kung saan ay salot po dito sa ating lipunan, no? Maliban lang po doon sa mga tunay na Muslim na talagang sumusunod sa aral po ni Allah, no? So, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, pinasasalamatan ko maging yung mga kababayan po natin na talagang todo suporta po sa akin, ano? At syempre, maging sa mga nagme-message sa akin at sinasabing ako daw ay natakot kaya daw inalis ko yung aking Facebook. Hindi po yan totoo mga minamahal ko mga kababayan. Sa katunayan, dahil nga po sa marami po sa mga DDS hindi tayo kaya at talagang yun po marami pong nag-report na kung saan kaya na-suspend po yung ating Facebook, no? Hindi po totoo na tayo po ay natakot kaya inalis natin. Huwag po kayo magpapaniwala sa mga muklo, lalong-lalo na sa mga igling, lalong-lalo na sa mga DDS na walang iba kundi sirain tayo dahil hindi nila tayo kaya at hindi nila tayo kayang matinag, no? So ganoon pa man, sa araw na ito pag-uusapan po natin. Ito ay related pa rin po tungkol po dito sa pagbaksak ni Vice President Sara Duterte. Ito mga nakarang araw lamang makikita po ninyo, mapapanood ninyo na humihingi po ng closed door, itong si Sara Duterte. Bakit kaya? Samantalang hindi na mabilang yung kanyang paninira, pananakot sa buhay po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At marami na siyang ginawang mga kasamaan dito sa mundo, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. Ngayon, nakikita siguro ni Vice President Sara Duterte na tila nagiging maliwanag na, no, para sa mga Pilipino yung katotohanan. At hindi niya na kaya itong pagtakpan pa dahil mismong yung mga alagad niya, kasama niya, ay mismong nagsasabi kung ano ang katotohanan sa likod ng kanyang mga kasinungalingan. 'Di ba? Lalong-lalo na si Gina Acosta. Maliban dyan, mayroon pang iba na nagsabi talaga na yung mga aligasyon sa kanya ng kamera ay totoo. Walang labis, walang kulang, dokumentado at walang gawa-gawa. Hindi katulad ng mga papel na nilabas ni Sara Duterte na katulad ni Mary Grace Piatos, naghalatang halata at talagang nabunyag na at napatotohanan na talagang sinungaling at talagang itong si Sara Duterte nakakampi ng mga DDS na tanga, bobo, si Raulo, gago, mga walang kwentang mga Pilipino ay napatunayan po talagang kaya hiyang-hiya po sa atin ngayon itong mga DDS dahil nakita na po nila ang katotohanan na teka, totoo pala. Marami po akong mga kilalang DDS ngayon na talagang hiyang-hiya po sa akin dahil akala nila tinitira lang natin si Sara Duterte dahil sa binabayaran tayo. Pero bagamat matagal bago nila na-realize na tama tayo sa haba-haba ng ating pakikipaglaban, ngayon po marami na pong mga DDS noon na ngayon ay maka-BBM na ngayon. Dahil talagang nakita nila na hindi pala paninira. Iba yung ginagawa ni Sara Duterte, yung sinasabi ng mga Duterte kay PBBM at iba naman yung nilalabas ng gobyerno patungkol sa kanila, Sara Duterte. Yung sinasabi ng gobyerno, sinasabi ng mga mambabatas tungkol sa mga Duterte ay talagang totoo, dokumentado. Lalong-lalo na po yung patungkol po sa naging pahayag na po ngayon ni Gutesa. Isa pa yan sa talagang grabe. Si kanino ba nakakonekta si Marcoleta at saka si Mike Defensor? Hindi ba't kay Vice President Sara Duterte? Sinong sinisira ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta? Hindi ba't si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging si dating House Speaker Martin Romualdez? Ngayon, 'di ba? Napanood niyo ba yung tungkol kay Gutesa? Eto, panoorin po ninyo. Bukod sa tatlong dating bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Gutesa ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing, kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, tagahatid siya ng male-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez.
humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Guteza na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Guteza ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulang na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong magtagalog. So yun, klarong-klaro po mga minamahal ko mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, sinasabi pa nilang bayani itong mga ito. Kaya hindi na rin ako magtataka kung bakit sa susunod ng mga ilang araw, di ba, yung sinasabi nilang 18 marites na si Defensor din at si Marcoleta din ang naglabas. Hindi na ako magtataka kung bakit itong lahat darating ang panahon na susurrender ito sa katotohanan. Susurrender ito sa gobyerno. Ibiro mo si Guteza umamin na yung kaya pala nung nilagay si Guteza doon sa Senado, hindi niya alam ang gagawin niya Hindi niya kumbaga yung isinulat, yung inilagay dahil scripted nga, hindi niya masundan, hindi niya kayang laruin, hindi niya kayang hindi niya na experience 'Di ba? Kaya nga dahil sa alam ng kabilang doon sa 18 marites na talagang hindi nila kayang gampanan, hindi nila kayang tayuan yung scripted na ginawa. Kasi naniniwala ako na kung ano yung binigay na scripted na doon kay Guteza, yun din ang binigay doon sa 18 marites. Kaya nga kung makikita nyo, sa simula't-simula pa lang, marami ng sablay, marami ng pagkakamali itong 18 marites. Kaya nga sa katagalan, hindi na nila kaya yung kanilang pagsisinungaling, kaya bumigay na yung iba, sumurrender na yung iba, umamin na yung iba. Etong mga nagmamatigas-matigasan dito, etong mga iba na 14 na lang yata, di ba? Hindi na 18 dahil 4 na nga yung Etong mga ito, kaya po ito tumatagal lang dahil sa siguro, malaki-laki po yung offer sa kanila, no? Malaki-laki yung Pero sa totoo lang, ito na yung pattern, no? Ito na yung pattern. Paano natin paniniwalaan yung 14 na marites na lang pala, kung yung unang isinalang o dinala ni Marcoleta at ni Mike Defensor doon sa Senado ay umamin na si Mike Defensor talaga ang may kagagawan ng lahat ng ito. Ngayon, sino ba yung amo ni Mike Defensor? Natural. Sino? Si Vice President Sara Duterte. Bakit ginagawa ni Defensor yon? Siyempre, kapag nagawa ni Defensor yung kagustuhan ni Vice President Sara Duterte, natural. Kapag tumakbo siya ng kahit anong posisyon, pag siya ay sinuportahan ni Vice President Sara Duterte, mananalo siya. Yan ang nangyayari kay Marcoleta dahil nga sa sinuportahan ni Marcoleta yung kasinungalingan, kahayupan, katraidoran nitong mga Duterte. Kaya siya naging senador. Kaya nakuha niya yung mga bobong mga DDS Ngayon, para po sa akin, mga minamahal ko mga kababay, wag naman po sanang masasaktan sa sasabihin ko, ito pong ating mga kababayang DDS. Alam niyo mga kababayan, kung gagamitin niyo lang po yung inyong mga utak, inyong mga puso, inyong magagaling ninyong pag-aanalisa, makikita niyo na hindi po kami naninira. Kami po ay nagsasalita lamang ng ayon sa aming nakikitang hindi maganda na ginagawa ni Vice President Sara Duterte at ng iba pang mga kaalyado niya. Ngayon, mahirap naman na, pero sa totoo lang, alam naman natin na sa umpisa pa lang, talo na. Ito pong mga, lalong-lalo yung mga vloggers ni Sara Duterte, talong-talo sila sa atin Kaya nga dahil hindi nila tayo kaya pagdating po sa mga sinasabi natin na katotohanan, kaya nga ginagawa na lamang ng mga ito, nagpapapatay sila ng mga vlogger katulad ni Mima Alicia. At yung iba pa, nakalimutan ko na yung ilang pang mga kasama natin na vlogger na nakikipaglaban sa katotohanan. Pinapapatay na lang nila.
Kasi hindi nila tayo kaya eh. Hawak natin ang katotohanan. Kaya tingnan nyo ako ngayon. Dahil sa lagi nating sinasabi, hinahayag yung katotohanan at natatamaan itong mga DDS, lalong-lalo na yung mga muklong DDS, ayun, anong ginagawa nila? Ano ang habol nila? Patayin tayo, hanapin tayo. Para nagpapatong pa nga sila ng ulo. Di mo na, ewan ko lang kung totoo ha, na magbibigay nga sila. Sinasabi nga natin to dahil wala na sila eh. Kasi tingnan nyo ha, pag tayo ay nagbablog, tayo ay galit na galit sila. Kasi kasi sa ginagawa natin ito, marami ang mauudlot na pangarap ng mga DDS. Lalong-lalo na yung mga sumusunod kay Sara Duterte na naghahangad ng posisyon. Ito yung sinasabi natin dito. 'Di ba? Na dahil sa maraming mga Pilipino ang naghahangad ng kanilang posisyon, magkaroon ng ranggo, magkaroon ng pera, ayun. 'Di ba? Ayaw nilang marinig yung sinasabi natin dahil magiging malaking kasiraan ito para sa kanila. Ayaw nilang malaman ng taong bayan kung ano talaga ang ginagawa nilang kabulukan dito sa ating bansa. Kasi mapupuspon yung kanilang plano na manghakot din ng pera ng taong bayan. Kaya galit na galit sila sa atin. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, bagamat mahirap, dumaan tayo ng mga pagbabanta, dumaan tayo ng kung ano-anong mga issue, pero eto, tumatayo po palagi ang inyong lingkod para po sa inyo, para maipagpatuloy natin yung nating nasimulan para po sa taong bayan. So ngayon, dahil nga po sa ito, hindi nga tayo nagkamali, na isang araw lalabas si Gutesa at sa ayot sa gusto ni Sara Duterte, mahirap kasi kalaban ang katotohanan eh. Kaya kahit gaano ka mapera itong si Sara Duterte, dahil nga sa marami silang nanakaw, mauubos din yan eh. At siyempre dahil mauubos nga yan, pag wala na pera si Sara Duterte, tingnan niyo yung mga muklo na yan, yung dikit ng dikit lalo na kay Robin. Pag wala nang maibigay si Sara Duterte kay Robin para ibigay doon sa mga muklo, yung mga muklo na yan, hindi na yan susuporta kay Robin. Alam naman natin politika din yung politika din yung mga grupo-grupo diyan, kung saan yung sa tingin nila makakakuha sila ng pera, doon sila susuporta, 'di ba? So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, salamat sa Diyos dahil sa kabila bagamat tayo'y dumadanas ng samot-saring mga panghuhusga, pagbabanta, na kung saan pati pamilya natin gusto nang idamay ng mga kalaban natin dahil hindi nga nila tayo kaya. So ako'y nagpapasalamat pa rin sapagkat laging ang Diyos ang pumuprotekta sa atin. Sa kabila na kung saan talagang hindi na pumakain ng aso yung mga sinasabi sa akin, yung mga pagbabanta sa akin. Alam naman natin na hindi lamang po mga ordinaryong tao yung gustong ipatumba tayo. Alam naman natin may mga lalaking organisasyon kagaya po ng isang reliyong Sungayan na napakalaking organisasyon ng kulto po yan, na gustong-gusto nilang patigilin tayo dahil syempre marami tayong nalalaman tungkol sa kanila at sa tuwing tayo nagbubunyag tungkol sa mga katiwalian nila, nababawasan po yung mga naniniwala sa kanila. Kagaya na lang po nitong sinasabi nating iglesia ng mga Sungayan. Simula po ng tinira natin yan, ayon po sa aking nalalaman, kung dati sa isang taon nakakaengganyo sila ng 1,000 tao. Ngayon hirap na po itong reliyon nito na makakuha kahit man lang 50 perasong tao dahil wala nakita na mahilig makialam patungkol sa politika, problema ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan, pero sa sariling kultong reliyon nila ay laganap din pala yung pagnanakaw sa pera ng mga membro nila. O kaya hindi na sila kapanipaniwala, kaya galit na galit sila sa atin dahil 'di ba? Sa totoo lang ngayon, 'di ba? Sa pagbabanta ng mga muklo sa sumasabay sila, sumasakay sila dahil talagang matindi yung galit nila sa atin dahil nga unang-una hindi nila tayo kaya. Talagang matagal na silang nagmimithi, pero dahil nga sa ang pananggalang po natin ay ang Diyos, dahil ang ating tagapagligtas ay ang Diyos na tunay at hindi yung Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga igling na ito, kaya nga galit na galit sila sa atin. Hindi nila tayo makuha yan ay sinyalis lamang na bagamat tayo nag-iisa, ilang libo sila o milyon man sila, hindi naman nila kasama ang Diyos. Kaya wala silang magagawa. Biro nyo sa dami yung paninira sa akin. Biro mo gumawa pa sila ng script.
Mga kunyari, mga warrant na kesyo may warrant daw ako daw si ganito, ganyan, may kaso kong qualified tip, may kaso kong ganon. Ay, Diyos ko po. Katakot-takot na lang ng mga paninira ang ginawa nila sa akin. Ibuti sana kung totoo. Kung totoo, kung pag-uusapan na lang din naman ng patungkol sa tip, pagnanakaw, abay, mahiya naman kayo sa balat ninyo. Ha? Siguro mas dapat mahiya dito yung malalaking organisasyon na nagnanakaw ng milyon-milyon sa taong bayan. Ha? Lalong-lalo na yung mga DDS na pinagkakaperahan yung mga politikong magnanakaw na katulad nila. 'Di ba? Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sinasabi din po pala, meron akong sinisiraan po tayo at sinasabing fake daw ako na sundalo. No? Salamat kung yan ang tingin ninyo sa akin, fake na sundalo. Pero sa akin po lamang marami po kasi nakakakilala sa akin. No? Lalong-lalo na yung batch ko. Lalong-lalo na yung mga nakakasama ko, no? Actually, sa totoo lang mga kababayan, yung mga nauna ko ng vlog, inamin ko po kung ano ko eh. Ang sabi ko, ako po ay reservist din, katulad ni Robin Padilla. 'Di ba? So, wala po tayong sinasabing kung ano man na higit pa doon, no? Kaya yung sinasabing fake na sundalo, alam nyo, hindi pwedeng sabihin na ang isang reservist ay fake na reservist yan. 'Di ba? Hindi ko po sinasabi na ako ay ganon, ganyan. Sa una pa lang mga panoorin nyo po. Kaya doon sa mga naninira sa akin, wag naman po kayo masyado magpatawa, no? At saka hindi ko po sinasabi yon, hindi ko pinakita yon para takutin kayo. Ang gusto ko lang, ang ibig sabihin ko lamang po doon, yung sinasabi nyo kasi sa akin, hindi tumutugma sa aking status ngayon eh. Sabi ng iba, tayo daw ay wanted. Anak ng teteng naman. Mga kababayan, mga kababayan, sinasabi nila tayo daw ay takot sa mga pulis. Pero nakalimutan yata nila na tayo po ay instructor. Tayo po ay instructor ng mga kapulisan. Gusto niyo makita yung isa sa mga example? Gusto niyo malaman? Hindi tayo nagbibiro, hindi tayo nagmamalaki dito. 2 video lang. Ako po ay naging parte din ng Philippine National Police. No? Ito yung una kong video, panoorin ninyo. So yan. Isa pa lang yan Sa tingin ninyo, kung ako po ay kriminal, kung ako po ay sa tingin niyo makakapagturo ako sa Philippine National Police. Yan na lang sana ang isipin. At napakarami pong pulis ang nakakakilala sa akin, mga kababayan. Ito pa. Ito pa yung isang ko sa aking pagtuturo. Sa martial arts, sa ating magigiting na mga kapulisan na talagang tunay na naglilingkod sa taong bayan. Ito, panoorin ninyo. Siguro ng kalaban. Tama po. Kasi alam natin na pwedeng tamaan ng ulo, isang shot lang. Okay. Nakatagilid daw, pabor na po para sa'yo. Kahit po malakas siya, mahawakan mo lang ito, katula. Ito na po. Ito tinatawag natin na baklas dito. Hawakan mo siya dito. Hiniina na po. Wala na po siyang lakas. Mawawala na po yung lakas niya sa kahit po gano'n siya laki. Pag nahawakan mo yung pinakamahina ng kanyang katawan, susunod na lang siya. Hindi na kaya ito. Tama niyo po? Okay, subukan mo po. Yan. Tapos sasabihin ng mga muklo, sasabihin ng iba na, takot sa pulis yan, takot yan. Ay, nako, Diyos ko po, ako'y naaawa na lamang po dito po sa ating mga kaibigan, mga kapwa Pilipino na talagang grabe na nagpapagamit kay Vice President Sara Duterte. Pero ganoon pa man, dahil hindi ko naman kakamatay kung sisirain nyo ko kung aanuhin nyo ko. Pero ganoon pa man, salamat dahil habang sinisira nyo ko at talagang
pinapababa nyo ko, lalo po kung tinataas ng pagkakataon maging ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ganun pa man, balik tayo kay Sara Duterte at kay Gutesa. Wala na, talagang nilalaglag na ito si laglagan na dahil nakikita nila na ang huling halakhak ay talagang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa taong bayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.